Hello, welcome back again sa atin na sharing for bread of God. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa akin upang mananaliksik at matutuhan ang nagakarapat-dapat kong maintindihan ayon sa aking tanong sa aking isipan. Lord, maraming salamat sa pagbigay mo sa akin ng ideya kung paano at ano ko matutuklasan ang mga bagay na dapat ko malalaman ukol sa templo ng komunidad. Lord, maraming salamat sa mga bagay na ibinigay at binahagi mo sa buhay ko na ikaw lamang ang aking lakas at ikaw lamang ang aking pag-asa sa aking buhay. Amen. Brothers and sisters, so mag-continue tayo in previous video natin nanaliksik tayo ukol sa gumagamit ng sign of cross, no? Sa templo ng komunidad. Alam naman natin na ang templo ng komunidad, yun yung mga churches natin, mga temple, may mga pastor, pare, at kung ano-ano pa mga leader. Yun yung ating temple of community. Iba naman yung temple of God na sa puso natin. Yun ang katotohanan. Ang templo ng Diyos na sa puso natin ang makaligtas sa atin. Ngunit ang templo ng komunidad, kailangan lamang natin na magkaroon tayo ng community sa pag-aaral ukol sa ating mahal na Diyos. So, sa previous na video natin, of course, bilang isang panampalataya at diputo sa mahal na Diyos, yung sign of cross as a Catholic, ginagamit ho namin yon. At hinahanap ko kung ano pang mga religious ang gumagamit sa sign of cross. So, marami ho ang gumagamit ng sign of cross. Ito ho sila yung Anglican Church, Lutheran Church, Methodist Church, Presbyterian Church. Ito sila ay gumagamit ng sign of cross. Ngunit may iba't iba silang panampalataya o sulundan sa kanilang churches, no? Uunahin natin itong kumikilala sa sign of cross, itong Anglican Church, no? Ano ba ang Anglican Church? Saan ba ito makikita? Ang Anglican Church o simbahan ng Inglaterra ay isang simbahan ng Kristyanismo na nagmula sa Inglaterra. Ito ay isang bahagi ng Protestantismo, ngunit may mga katangian ng Katoliko Romano at Ortodokso. Ang Anglican Church ay may mga sumusunod na katangian. Naniniwala sa pag-isa ng Diyos sa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sumusunod sa mga desisyon ng mga konsilyo ng simbahan tulad ng konsilyo ng Nicea at konsilyo ng Constantinople. Naniniwala sa pagiging ina ng Birhen Maria at sa mga santo. May malaking pagpahalaga sa mga tradisyon at ritual tulad ng liturhiya at mga sakramento. May otoridad ang mga obispo at arsobispo sa pamahala ng simbahan. Ang Anglican Church ay may mga 300 milyong tagasunod sa buong mundo at may mga simbahan sa maraming bansa kabilang ang Inglaterra kung saan ito nagmula, Estados Unidos, Episcopal Church, Canada, Anglican Church of Canada, Australia, Anglican Church of Australia, Pilipinas, Episcopal Church sa Pilipinas. Sa Pilipinas, ang Anglican Church ay may mga simbahan at misyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang Katedral ng Manila, Simbahan ng St. Andrew sa Makati, Simbahan ng St. Mary sa Quezon City. Ang Anglican Church ay may mga iba't ibang uri ng mga simbahan at organisasyon, kabilang ang mga katedral, parokya at misyon. Ano ang pinagkaiba ng Anglican Church sa Katoliko Romano? Yan ang dapat nating malalaman,
Ano ba ang mga pinagkaiba nila? Ang Anglican Church at Katoliko Romano ay dalawang magkaibang simbahan ng Kristyanismo. Bagaman may mga pagkakatulad sa mga turo at tradisyon, narito ang ilan sa mga pinagkakaiba. Pangulo ng simbahan. Ibig sabihin, brothers and sisters, ang Anglican Church, magkaiba sila ng pangulo ng simbahan kaysa Katoliko Romano. Ngunit, mayroon din silang pari. Pangulo ng simbahan, ang pinagkakaibahan nila. Ang Katoliko Romano, ang Papa ng Roma, ang pinuno ng simbahan at may otoridad sa lahat ng mga Katoliko. Anglican Church, ang Arsobispo ng Canterbury ang pinuno ng Anglican Church, ngunit walang otoridad sa lahat ng mga Anglikano. Ganun pala yun, brothers and sisters. Sa doktrina, ang Katoliko Romano naniniwala sa pag-ina ng Birheng Maria at sa mga dugma ng simbahan. Ang Anglican Church may mga iba't ibang pananaw sa pag-ina ng Birheng Maria at sa mga dugma ng simbahan. Sa sakramento, Katoliko Romano naniniwala sa 7 sakramento, binyag, kampel, Eucharistia, pagpapatawad, orden, matrimonyo at anointing of the sick. Ang Anglican Church naniniwala sa 2 sakramento, binyag at Eucharistia. Liturhiya, Katoliko Romano gumagamit ng Latin sa liturhiya, bagaman may mga pag-adaptasyon sa mga lokal na wika. Anglican Church gumagamit ng Ingles sa liturhiya, bagaman may mga pag-aadapsyon sa mga lokal na wika. Ang kleriko, Katoliko Romano, ang mga pari ay kinakailangan magpatali at walang asawa. Ang Anglican Church, ang mga pari ay maaaring mag-asawa at magkaroon ng pamilya. Ang papel ng babae, ang Katoliko Romano, ang babae ay hindi pinapayagang maging pari. Sa Anglican Church, ang mga babae ay pinapayagang maging pari at obispo. Sa ilang mga diocese, ito ay ilan lamang sa mga pinagkaiba ng Anglican Church at Katoliko Romano. Bagaman may mga pagkakatulad ang dalawang simbahan, ay may mga katangiang turo at tradisyon. So brothers and sisters, ganun pala. Magkaparehas, pero bakit iba yung mga pinuno? Diyan natin makikita na ang Katoliko Romano at ang yung Anglican Church is halos magkahawig at nakikita rin natin sa simbahan, pero magkaiba ang mga pinuno. Ang hirap unawain kahit sa kay Mama Mary ang iba ng kanilang paniniwala. So, kailangan natin yan ay malalaman at matutuklasan ang mga bagay na yun. Yun ay yung paghanap ko lamang kung sino yung gumagamit ng sign of cross ng mga temple of community, yun yung aking nakikita, no? So, uulitin natin kung bakit ini-search ko yung sign of cross, dahil isa yun sa aking naging saksi sa buhay kay Jesus Christ at naging bahagi ng buhay ko ang sign of cross hanggang ngayon sa buhay ko. Yun ang aking ginagamit. Uulitin natin yung sign of cross dahil para sa akin yun ay napakahalaga sa aking buhay. Ang sign of cross ay isang mahalagang simbolo sa simbahan Katoliko Romano. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng panampalataya at pagkilala sa paghahari ni Jesus Christ. Ang sign of cross ay ginagawa sa pamagitan ng paggawa ng cross sa sarili, karaniwan sa ulo, dibdib at mga balikat, habang sinasabi ang mga salita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang sign of cross ay may mga sumusunod na kahalagahan sa simbahan Katoliko Romano: panampalataya, pagkilala, proteksyon, biyaya, pag-isa. Yes, dahil malalaman mo na ang Katoliko Romano,
siya ay isang Katoliko Romano dahil nag-sign of cross. Ngunit, mayroon din nag-sign of cross kagaya ng Anglican Church pero magkaiba sila sa pinuno ng simbahan. So, hindi ko lubos na unawaan yung ganung bagay kaya gusto kong maunawaan at malalaman bakit kailangan mapagkaiba sila. Kasi, kumbaga, parehas lang naman sila ng simbahan, Anglican Church, tsaka Katoliko Church. Bakit yung sa Katoliko Temple of Community, ang mga pare hindi makapag-asawa? Sa Angelica naman is pwede makapag-asawa. So, alamin natin yung mga bagay na iyon, no? Alamin natin yung mga bagay na iyon para atin matutuhan at atin maunawaan kung bakit ganun ang nangyayari o ganun yung aking natutuklasan at hindi ko lubos maunawaan. Kaya gusto ko unawain ng lubos ang mga bagay na iyon. So, ang Anglican Church at Katoliko Romano, bakit may pinagkakaiba? So, babasahin natin. Ang Anglican Church, ang Katoliko Romano ay dalawang magkakaibang mga simbahan na may mga pinagkakaiba ng mga turo, tradisyon at pamahala. Ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing pinagkaiba sa pagitan ng Anglican Church at Katoliko Romano. Pinagmulan. Sa pinagmulan, papa at pamahala, doktrina at turo, liturhiya at pagsamba, mga sakramento, Marys at mga santo. So titingnan natin bakit may pinagkaiba sila, Ang Anglican Church at ang Katoliko Romano ay dalawang magkaibang mga simbahan na may mga pinagkaiba sa mga turo, tradisyon at pamahala. Ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing pinagkaiba sa pagitan ng Anglican Church at Katoliko Romano. Anglican Church. Ang Anglican Church ay nagmula sa Ingles na simbahan noong ika-16 ng siglo bilang bahagi ng reformasyon sa Europa. Ito ay inilatag ni Henry 8 ng Ingles na humiwalay sa simbahang Katoliko Romano. So, yan, humiwalay sa Katoliko Romano, Anglican Church. Katoliko Romano ay ang orihinal na simbahan na itinatag ni Jesus Christ at pinamunuan ng Papa ng Roma. Yun ang pinagkaiba nila. Ang Anglican Church at ang itinatag ito ni Henry. Samantala ang Katoliko Romano ay original na simbahan na itinatag ni Jesus Christ, Papa at pamahala. Ang Anglican Church ay walang papa at hindi kinikilala ang otoridad ng Papa ng Roma. Ang pinuno ng Anglican Church ay ang Arsobispo ng Canterbury na may titulo na Primus Inter Pares, una sa pantay. Ang Katoliko Romano ay pinamunuan ng Papa sa Roma na kinikilala bilang ang kahalili ni Saint Pedro at ang pinuno ng simbahan ng Katoliko. Just imagine, Pero pareha sila na may pare. Pareha sila na simbahan. Yun ang hindi natin nalalaman. Kaya dapat natin alamin yung mga ganitong bagay. Doktrina. Ang Anglican Church ay may mga turo na malapit sa Katoliko Romano. Ngunit may mga pagkakaiba sa mga aspekto tulad ng sakramento. Ang Anglican Church ay may dalawang sakramento, binyag at Eucharistia. Habang ang Katoliko Romano ay may 7 sakramento, Eucharistia. Anglican Church ay may iba't ibang mga interpretasyon sa Eucharistia, habang ang Katoliko Romano ay naniniwala sa transubstantiation. Ganun, brothers and sisters, napaka ibang-iba. Natataka ako sa mga ganitong bagay na aking natuklasan. Pag-asawa ng mga pare. Ang Anglican Church ay nagpapahintulot ng pag-aasawa ng mga pare habang ang Katoliko Romano ay hindi. Ang Katoliko Romano ay may mga turo na
nakabatay sa tradisyon at banal na kasulatan at kinikilala ng otoridad ng Papa at ng Obispo. Liturhiya at pagsamba. Ang Anglican Church ay may mga liturhiya at pagsamba na malapit sa Katoliko Romano, ngunit may mga pagkakaiba sa mga aspekto tulad ng paggamit ng wikang bansa at ang pag-alis ng ilang mga ritos. Ang Katoliko Romano ay may liturhiya at pagsamba na nakabatay sa tradisyon at banal na kasulatan at ginagamit ang wikang Latin at iba pang mga wikang opisyal. So, ganun yung mga pinagkakaiba. Sakramento. Ang Anglican Church ay may dalawang sakramento, binyag, Eucharistia at may mga iba pang mga ritos na tinatawag na sakramental. Halkampil, pag-aasawa. Ang Romano Katoliko, 7 sakramento, binyag, kampil, Eucharistia, pagpahatid ng langis, pag-ordina, pag-aasawa at pagpapatawad ng mga kasalanan. Ang Anglican Church ay may respeto kay Mama Mary, ngunit hindi kinikilala ang dugma ng Immaculate Conception at Assumption. Ang mga Anglikano ay may respeto sa mga santo ngunit hindi ipinipintakasi. No? Hindi sila nagdi-devotion. Katoliko Romano ay may respeto at debosyon kay Mary at kinikilala ang dugma ng Immaculate Conception at Assumption. Ang mga Katoliko ay may respeto at ipinantakasi ang mga santo. Sa kabunan, ang Anglican Church at Katoliko Romano ay may mga pinagkakaiba sa mga turong tradisyon at sa pamahala, ngunit may mga pagkakatulad sa mga aspekto tulad ng panampalataya sa Diyos at sa mga turo ni Jesus Christ. So, dito sa Pilipinas, ang Episcopal Church, ito yung Anglican Church, ito yung Central Philippines, Quezon City, Northern Philippines, Bundok, Northern Philippines, Baguio, sa Santiago, Davao, Southern Philippines. So, ganun pala. Ang pambansang headquarters ng Episcopal Church sa Pilipinas ay matatagpuan sa Cathedral Heights, New Manila, Quezon City. Mayroon din silang mga simbahan at institusyon sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng St. Luke Medical Center, Brent International School at St. Andrew. So, ganun, brothers and sisters. Dapat natin uunawain yung mga ganung bagay na ang Anglican Church at yung Romano Katoliko halos magkaparehas pero magkaiba ang simbahan kung ating maalaala or atin makikita. Akala natin Romano Katoliko, yun pala iba sila, no? Iba sila, no? Ano ang pinagkaiba ng Anglican Church at Catholic Church? Ang dalawang simbahan, magkaibang mga simbahan na may mga pinagkaiba sa mga turo, tradisyon at pamahala. Narito ang mga pangunahing pinagkaiba sa pagitan ng Anglican Church at Catholic Church. Pinagmulan at pamahala. Anglican Church nagsimula sa English na simbahan noong ika-16 na siglo bilang bahagi ng reformasyon sa Europa. Itinatag ni Henry, no? Brothers and sisters, mag-search tayo sa mga ganitong bagay, no? Itinatag ni Henry.